Sa halip na malinawan, ay lalong lumubog sa kumunoy si Marcos Jr. mga kababayan. Dahil unang-una, nagsalita na siya sa corner ng media mga kababayan, na bangag. Anong masasabi mo sa sinasabi ni Zaldico? At bukod pa riyan mga kababayan, lumabas din itong kanyang alipores mga kababayan, na itago na lang natin sa pangalang Toby Tiangco. Na all-out hugas sa kapuwetan ni Marcos mga kababayan. Pero sa halip na maabsuelto si Marcos na Jr. mga kababayan dahil dito sa testimonya daw di umano ni Toby Tiangco, ay lalo pang gumulo. Kaya naman, gumamit na naman ng pinagbabawal na teknik si Bongbong Marcos mga kababayan. Dahil katulad nung dati, di ba tinanong siya mga kababayan, Mr. President, kailan ka magpapa-hair follicle test? Dahil nag-uumapaw na ang ebidensya mga kababayan Di ba sinabi na ni Tatay Digong na bangag siya? Marami na rin ang sabi mga kababayan na bumabatak daw itong si BBM kabilang na si Cathy Binag. And then, magkikita din natin sa kanyang mga panga na nag-ngiwi-ngiwi na siya mga kababayan. Ang sagot ng ating presidente, I will not dignify that with an answer. Ngayon naman mga kababayan, sa isa pang akusasyon sa kanya, isyong kriminal na naman mga kababayan. Gawain ng mga kriminal na kurakutan na kung saan ang sabi ni Zaldico, 25 billion pesos ang naibigay niya kay Bongbong Marcos mga kababayan in 2025 alone. Mayroon ng ebidensya si Zaldico mali-maleta mga kababayan na Remoa. May picture, inihatid niya kina Bongbong Marcos at Tambaloslos. Sa likod ng isang testimonya mga kababayan, galing mismo kay Zaldico. Ang sagot ng presidente dito, I will not dignify that with an answer. Yan naman palagi Yan ang kanilang taktika mga kababayan. Lalong-lalo na't yung issue mukhang totoo. Hindi nila yan papatulan mga kababayan hanggang mamatay ang issue. Kagaya ng PDEA leaks. Eto ngayon mga kababayan, ewan lang natin kung mamamatay ba itong isyong kurakutan. Dahil nagsalita na si Zaldico mga kababayan Siya ang most credible witness dito mga kababayan si Zaldico. Dahil siya ang napag-utusan Pero hindi daw sasagutin ni Ngagbayan mga kababayan. Panoorin niyo po Sir, good afternoon. Hello! Saan ka punta Ngag? To the moon? Sir, comment po on Zaldico's accusations po, sir. Tingnan niyo mga kababayan At in fairness mga kababayan, nilangaw na naman si BBM. Nagpunta sa Negros mga kababayan. Kaway sa hangin, wala man lang kinawayan, Lord. Walang nag-wave back. Let me talk about it. If you want to talk about the storm, we'll talk about that. I don't want to even dignify what you said. I will dignify that with an answer. Bangag. Anyway, reporter, wala namang magnanakaw na umaamin Unless caught in the act. Pero malapit na Ngag. Gaya nga ng sinabi mo magpapasko sa kulungan, baka kasama ka. Isipin nyo na lang mabuti mga kababayan Nagre-reflect naman sa ating ekonomiya. Alam ng lahat mga kababayan, 99% nga daw 97% pala mga kababayan sa survey na agree ang mga tao na talamak na ang kurakutan sa bansang ito. Tapos ito the biggest blunder mga kababayan. Ang ulo ng lahat ng kurakutan, sabi ni Zaldico, andito na sa harapan nyo. Hindi pa naman ganun kasira ang ulo nito mga kababayan na aaminin niya sa simpleng tanong lang ng media. Totoo yun. Iti-twist nila yan mga kababayan, tingnan nyo. Pero tayong lahat mga kababayan alam na dahil dito sa Marcos administration mga kababayan na mayagpag ang kurakutan. Kaway sa hangin na naman, Bisco Lord. Tingnan nyo mga kababayan itong walang kinakamayan mga kababayan Nakasimangot nga ang mga tao. Hello. Tapos walang nag-handshake sa kanya mga kababayan. Kanyang sarili na lang in-handshake ganyan. Pansinin nyo si BBM, ganyan na lang siya. Hello. Hello self. Layas. Lumayo ka sa paningin namin. Resign. Pag-resign ka na nga. Samantala mga kababayan, eto rin mga kababayan, di ba napabilib na tayo kay Toby Tiangco sana dati. Parang sabi natin, eto na dapat ang naging next speaker. Ayun mga kababayan ngayon, lumabas ang tunay na kulay mga kababayan. At pinagtanggol si Ngagba. Lord.
Akala natin na ito si Tobit Tiangco na okay na sana eh. Nagpa-fight na ng corruption mga kababayan. Pero sa pagkakataong ito, ang sabi niya, si Zaldico nonsense daw mga kababayan ang pinagsasabi. Hindi daw totoo mga kababayan. Ayon kay Tobit Tiangco, malinis ang presidente. Tapos kinilati siya ng mga reporter mga kababayan. And then nahuli sa kanyang mga bunganga ang mga impormasyon mga kababayan na sa halip na malinis ang kamay ni Ngagba, lalo pang napasama. At napatunayan natin mga kababayan, dito mismo sa mga pinagsasabi ni Tobit Tiangco, na simulat sa pool pa lang, alam pala ito ng Pangulo. Etong kurakutan na ito. Panoorin niyo po. Allegations ni Zaldico saying that President Marcos was the one who inserted at least 100 billion pesos in the budgets and also received kickbacks from these. Received kickbacks. Okay, unahin natin. Yung sinasabi niyang insertion, walang logic yan eh. Walang logic daw mga kababayan. Yan ang sinasabi ninyo na walang logic. Dahil, alam nyo yan eh. Right from the start mga kababayan. Yan ang gagamitin ninyo na palusot. Exactly for this reason mga kababayan. Kung magkabistuhan, sasabihin nila, dapat ako na ang naglagay dyan. Hindi ko na pina-insert. Pero subalit na tapat kung siya ang naglagay mga kababayan. Direktang mapupunta sa kanya ang sisi. At hindi lang yan mga kababayan. Kaya pina-insert niya kay Zaldico mga kababayan ito. Dahil itong 100 billion mga kababayan, ito yung pinangsuhol nila para ma-impeach si VP Sara. At isa pa. Kung siya mismo mga kababayan ang mag-i-insert, makikita. I-scrutinize ng mga buhaya mga kababayan. Makikita sa publiko kung ano-ano ang mga proyektong ito. Dahil ando nakapresent sa NEP mga kababayan kikilatisin ng congressman, kikilatisin ng senador. Samantalang kung ipa-insert niya sa BICAM mga kababayan, wala na silang magagawa. Automatic without passing sa scrutiny mga kababayan, di ba? Express lane. Ang tanong namin sa iyo nga, bakit hindi mo binito? Bakit hindi mo binito? Pumasa, lumusot pa rin mga kababayan. Fake news yung sinabi ni Lacson na binito daw Hindi niya binito ang 100 million. Sa makatuwid, mayroon, pwede natin i-counter-check mga kababayan. Item by item. Inilabas si Zaldico, andon sa GAA mismo yung 100 billion. Kasi yung executive, the budget comes from the executive, di ba? Kung may mga proyekto na gusto ilagay si Presidente doon, dinagay niya na yun sa NEP. Bakit pa naman niya iintayin yung BICAM? Bakit? Yun na nga, sinabi namin. Dahil kung ilalagay na sa NEP mga kababayan, dadaan pa yan sa scrutiny. At isa pa, ginamit na yun mga kababayan. Yung insertion, di ba ang insertion mga kababayan? Ang nakikinabang dyan ay mga buhaya. Nagparty-party sila mga kababayan. Diyos ko Lord. Para ilagay yung mga projects na yun, no? So, that one, that doesn't make sense. Ikaw ang hindi, bobo ka nga siguro, yung Tiangco. Tiangco ba to? Tiangco. O Chonggo na mga kababayan. Okay na sana, no? Pero biglang lumabas ang totoong kulay mga kababayan. Sabi nga natin, something is wrong with this person. Itsura pa lang mga kababayan, parang kontrabida na, no? Tapos biglang mga kababayan, biglang bumait. And then, only to know ngayon mga kababayan, tagapagtanggol pala ni Bangag. I mean, walang logic yun, so hindi dapat paniwalaan yun. Walang logic. Yun nga ang logic Number two, yung sinasabi niyang, ano yung pangalawa? That both the President and former Speaker Martin Romualdez also received kickbacks. Mayroong resibo si Zaldico niyan mga kababayan, aside sa litrato. Siguro mayroon yung video mga kababayan na naghatid doon ng pera. And dineliver daw sa Malacanang. Okay, yung kay Presidente, sigurado ko wala. Kasi... Wow, sigurado! Paano mo nasabi? Ikaw ba ang asawa ng Presidente? O Kirida? Andyan ka ba sa tabi ni BBM 24 oras? I will have to say this to clear out everything. Sinabi ni Presidente nung isang usapan namin, nung galit na galit siya, sinabi niya sa harap ko. Sa harap mismo? Sa harap mo mismo? Paano kung nambubudol lang siya? Mambubudol yan Pwedeng magdrama si Bangag mga kababayan sa harap ni Tiangco. Na yan, kalokohan na yan, wala akong natatanggap dyan. What? Hindi yan, ibig sabihin wala na siyang kinalaman dyan. Alam pala niya Alam pala niya ang kalokohan mga kababayan. Bakit hindi niya pinigilan? At bakit pinirmahan niya pa rin mga kababayan itong anomalyang budget? So, maliwanag na maliwanag yung salita niyang yan. Hindi yan,
Yan lang ang ebidensya mo? Samantalang ang ebidensya ni mga kababayan, Zaldico, ay hinahatid niya mismo doon. Pero sabi ni Zaldico, Congressman, you were listening to, I'm sure, pinakinggan niya yung sinabi ni Zaldico kanina. Sabi niya, yun daw yung mga utos sa kanila na nanggagaling kay Speaker, tinuturo ni Speaker daw na galing dun sa taas. Sino pa ba? Sino pa ba? Ngayon mga kababayan, kung itong si Zaldico, pakawala lang ito ni Martin Romualdez para birahin si Bangag. Bakit sinali ni Zaldico na ilaglag si Martin Romualdez mga kababayan? Sana sinave niya mga kababayan ng isang parte. Si Tambaloslos sa pagkakataong ito mga kababayan. Dinamay niya kasama sa korupsyon. Samantalang ito si Tiongco mga kababayan, hinugasan ang kapwetan ni BBM mga kababayan. Lord. Hindi daw mangyayari. You have to address this kasi ito sinasabi rin ng yung mga critics ni Presidente na sinasabi na the buck does not stop with the Speaker. Dapat daw yun all the way kay Presidente. Dapat lang talaga dahil unang-una mga kababayan, si BBM ang pumirma. Pinalusot niya mga kababayan. Tapos, kung nakalusot man lang na accidentally, bakit ni-release sa DBM? Si BBM rin ang may control niyan. Ano masasabi niyo sa ganon? It actually reflects that argument na hindi gaandar ng ganyan si Speaker. Huwag ka nang magpalusot, Tiongco. Toby Tiongco. Kung hindi daw alam ni Presidente. Ano nga ba pangalan ng animal na yan? Hindi. Tinatanong ko lang yung opinion niya. Yes. I understand that that's what others will say. I understand that's what they would try to conclude. Kaya nga, admittedly, napakahirap nung... Tiangco pala yan, hindi pala yan Tiongco. Tiangco o Mel Tiangco. Sitwasyon dahil in this case, dahil yan ang natural isip ng tao, the President would have to prove na hindi totoo yan, no? But, ito na, nagre-reflect na nga sa ating ekonomiya. Ay nako, ibang bansa alam na mga kababayan. Kayong ito kasi mga media mga kababayan, no? Binibigyan pa rin ng benefit of the doubt ito si BBM. Kaya, hindi pa rin totally mga kababayan nasasakot Dahil ito media mga kababayan, patuloy pa rin nilang ini-interview itong mga animal na mga kakampi nila mga kababayan. Pero kung talagang tingnan mo na ang sitwasyon sa ating bansa, sa tingin mo, Zaldico at Romualdez lang ang may kagagawa nito. Hindi, walang kinalaman ito mga kababayan na unang-una, kurakot ang pamilya nito. Ginis na sa ginis na nga Yan ang kanilang issue. Makati ang kamay nila mga kababayan right from the start. People will believe me. I can give the exact date, no? It was in the afternoon of November 24. Tiangco, wala kaming pakialam kung sinabi yan ni BBM. Hindi binding yan. At hindi nga nag-aabsuelto sa kanya yan. So wag mo kaming bulahin. Ikaw ang nonsense. 2024, nung pinatawag kaming dalawa. 2024, alam na pala mga kababayan ni Bangag na maraming kurakutan. Inamin mo Tiangco 2024 last year. So bakit ngayon lang iiyak-iyak mga kababayan ng korupsyon? At alam nyo ba bakit daw napilitan mga kababayan na nilabanan ni ngag-ngag daw niya korupsyon? Kunwari lang kunwari. Dahil kinall out pala, sabi ni Guanzon mga kababayan, kinall out ng Amerika na do something about this. Dahil kung hindi mga kababayan mukhang mapipilitan mag-take ng move ang Amerika. Sabi ni Guanzon, 'di ba? Napapansin nyo noong mga balita ng nakaraang buwan mga kababayan na sinabi ng US State Department na pervasive ang kurakutan sa Pilipinas. Tapos, isa pa sa mga kurakot daw na ahensya customs na na-implicate ang pangalan ni First Lady Liza Araneta Marcos. Yan ang dahilan daw mga kababayan kung bakit nagpa-fight kunwari ito ng corruption ngayon. Okay. Pinatawag kami. And then 2024 pa, alam na ni Bangag mga kababayan na marami daw kurakutan. Dalawa, at nagulat ako. Pag-upo namin, nagalit siya kay former Speaker Martin Romualdez. Galit na galit si Presidente noon. Anong sabi niya? Okay. At sinabi niya na kayo, ni Saldi, kinukuha niyo lahat ng pondo, wala na akong napapagawa. Alam niya pala Diyan pa lang Tiangco. Anong ibig sabihin yan? Alam niya na nananakaw ang pondo kung baka binudol ka lang. Hindi mo alam na may party siya. Diyan pa lang, alam ni BBM mga kababayan. November 2024. Last year pa lang mga kababayan. Alam na niya na kinukuha lahat ng pondo. And then what? Ano ang kanyang ginawa mga kababayan? Inantay pa
pa ang pondo ng 2025 which is the most kurakot na budget, mga kababayan, in the Philippine history. Diyan pa lang, sabit na siya sa graft and corruption, mga kababayan. So, kahit pa sabihin, mga kababayan, na hindi siya nakatanggap, diyan pa lang alam niya pala na ninanakaw na ang pera. Pinirmahan pa rin niya ang 2025 budget. 2024 yung sinabi niya, ha? Sinabi niya yan. At sinabi November niya kung ano man yung 24 last ginagawa. year to, ha? Bakit wala, media, pwede kami ang patanungin dyan. I-grill namin yung animal na yan. Itong media, mga kababayan, no? Hindi marunong, mga kababayan, na magtanong ng dapat itanong. Ang tawag dyan, mga kababayan, selective journalism. Yes, November 24, 2024. Yeah. November 24, 2024. It was a Sunday. Sa Malacanang. Tinawag kaming, hindi, sa Bahay Pangulo. Bahay Pangulo pa. Bahay Pangulo, okay. Oo, kasi may Sunday lunch noon. May Sunday lunch Yes. noon. Don't tell me afterwards, grabing dyan. Happy. Eto no, si Tiangco, mga kababayan, napansin din natin ang ngipin. Tingnan mong ngipin na parang talagang the same feathers na ang ngipin ni BBM. Wala si speaker. He was, I think, in Tacloban. Yeah. So, tinawagan siya sa telepono at pinauwi siya. At pagdating niya, after lunch, I don't know exactly the time, pinapasok kami doon sa parang private study. Agad-agad, pinauwi, andun sa Tacloban, tapos tinawagan niya, andun ka na. And then, inantay mo pa na makapunta doon sa mga kababayan, Bahay Pangulo. Sosyal. Ang bilis siguro ng kanilang airplane, mga kababayan. Okay. Pag-upo namin doon, galit na galit siya. Yung iwi. Sabi niya, Kaharap na niya si speaker. Kaming dalawa ni speaker sa harap niya. Okay. Galit na galit siya. Anong reaction ni Martin? Hindi, ganito. Ang sabi niya, kayong dalawa ni Saldi, kuha ng pera sa executive. Wala na akong nagagawa dyan. At eto pa lang, mga kababayan, ebidensya na to. Huwag niyong sabihin, negligence na naman ito, mga kababayan. Ang ikakaso, hindi graft. Siya ang presidente November pa nangyari daw. Kuha ng kuha. Alam na, nakuha ng kuha ito si Zaldico. Kung papaniwalaan natin ang kanilang version, ha. Either way, mga kababayan, wala nang karapatan si Bangag, mga kababayan, na sasabihin niyang hindi niya alam. Hinahayaan lang niya. So, kasali na siya. Kung ano man yung ginagawa niyong kalokohan, wala akong kinalaman dyan. Wala akong natatanggap. Wala kang kinalaman, pero wala ka rin ginawa. Dyan. Sabi niya, nakakasira kayo sa gobyerno ko. Wow! Yan lang. Hindi yan sapat na ebidensya, Tiangco, na hindi siya nagnakaw. Dahil yung mga flagship projects hindi maipagawa, hindi maituloy. Wala nga flagship. Ang flagship na tinutukoy niya, mga kababayan, ay flagship ng mga nung panahon pa ng mga Duterte. Dahil nga, binabawasan yung pondo. So kung sasabihin na nagbibigay sa kanya, in front of me, sinabi niya yun Nanliliit nga ako, inisip ko nga sa loob ko, kung papagalitan lang to, bakit sinama pa naman ako dito? Actually, Diba dapat silang dalawan lang Yan ang purpose niyan. Para mag-testify ka na wala siyang kinalaman. Binudol ka lang. Oo nga Kung Toby, Anong reaction ni speaker? Doon inaway siya nung pinsan niya. Inaway. Anong reaction ni Speaker He kept on Martin? promising, Mr. President, we will return the funds of your flagship project. Return the funds. Ninakaw na talaga, mga kababayan. Babalik po namin yan. Yan ang sabi niya. Tapos, alam mo, mas marami pang masasakit na salita yung sinabi dun Anong sabi niya? Bangag, tambalos-los, ganyan. Sabihin mo. Ang sasakit ng salita na sinabi dun. Like what? Sabi ko nga, paglabas ko ng meeting, siguro mga 1 oras kalahati kami, sinasermonan siya. Tingnan niyo, mga kababayan, siguro nagmura si Bangag. Ito ang delikado, mga kababayan, na ang sabi nila, mabait si Bangag, mabait, hindi makabasag pinggan, and then, sa totoong buhay, mga kababayan, outside the camera, eto na, ang daming mga masasakit na salita. Paglabas ko, nag-usap kami ni Martin, sabi niya, let's try to find out what's the problem. Find out what's the problem? Kayo ang problema. Grupo ng mga bangag, mga kababayan, bagoong Pilipinas. So, galit na galit. Pinangako niya kasi, hindi ganito, pinangako niya na ibabalik niya sa BICAM lahat ng tinanggal.
Kaya mas nagalit pa noong January kasi nalaman, hindi naman binalik, binawasan palalo. Kaya nga, bakit nagkaganon? Tapos, pinirmahan din, isa pang problema. Pinirmahan, mga kababayan. Kasi kaya di ba yung budget. Di ba ang nangyari nga noong January? Wala siyang, wala silang gagabitin para sa eleksyon o pinambili nila ng boto, mga kababayan, kailangan pirmahan. Kasabwat pa rin, mga kababayan. Ang nangyari noong January is, tinanggal nga si Saldi because of what happened, di ba? Yes. Okay, Congressman, let's come back to that fateful day, November 24, 2024 in the afternoon. Sige, kilatisin mo nga, madam. Sunday, nung pinatawag kayo ni Pangulong Bongbong Marcos, that was exactly my question to you. Why do you think you were asked to go? Ba't hindi na lang diretso si House Speaker Romualdez? Oo nga, no? Anong pinaggagawa nyo? Meron ba kayong happy hours doon? Yang po? Bakit ka kasama? Hindi hindi masagot, mga kababayan. Bakit ka kasama? ko na nga alam di ibig sabihin, sa loob-loob ko lang. Hindi mo alam kung bakit ka nandun. Bakit ka pumunta doon? Kung papagalitan mo lang pala to, bakit naman, because I didn't know if I would excuse myself or should I stay? Di ba? I stayed na lang there. Iniisip-isip ko nung sinimulan. Bakit ka kasi napunta? Magjowa ba kayo? Alis ba ako dito? O ano bang gagawin ko? I decided to stay. Yeah. It's curious. Tapos ganito nangyari noon. Kinausap ako ni Martin noon kasi nag-uusap pa kami. Sabi niya sa akin, paano kaya natin ito masosolve? Paano ito masosolve ang corruption? Sabi ko, diniretso ko siya. I told him this. Sabi ko, kasi naman sobra naman si Saldi. Binibenta yung mga projects ng 20%. Kasi kinontrol. Binibenta, alam na pala, mga kababayan. Binibenta ng 20%. About the corruption In that conversation, kinonfront siya, kinausap siya. Tapos grabe yung corruption dyan sa house. Dinanyan siya. Sabi ko, kasi sabi ko, Speaker, hindi ako nagsasalita sa'yo dati. Baka sabihin mo, nagsusumbong ako. Pero ngayon, tinanong mo ako, sinasabi ko sa'yo, 20% yung bentahan ng project yan, paano naman hindi naman sisingaw yan? Bentahan, Eto, mga kababayan, buong mundo, makinig kayo, umamin, Bentahan ng project 20%. That is corruption, mga kababayan. 20% makukurakot. Tama nga talaga, mga kababayan, ang Amerika. Pervasive corruption. Pangyayari ba yan, mga kababayan, lahat? Kung hindi pinayagan itong bangag na to, mga kababayan, ha? Hindi yan mangyayari kung hindi rin kauri, mga kababayan, itong talagang taong ito. It's curious that you were called in kasi Kong Toby, at that time, you were not even part of the bicameral committee, much less the small committee, right? You had nothing to do with the budget, which is why I'm wondering why you were called in as well. But in any case, so you don't know why you were included in that meeting, pero what exactly are you trying to say about Congressman Martin Romualdez here? Are you saying at that point in time, hindi niya alam? Hindi. Kaya sinasabi ko sa inyo na tinatanong niyo kanina kung sinasabi niyo na nagbigay ng sinasabi ni Saldi, nagbigay siya ng pera kay presidente. Doon sa harap-harapan na yun, tatlo kami sinabi ni... Hindi yan, ibig sabihin na hindi siya tumanggap. Nako. Pumunta ka sa kahit saang korte, hindi yan... hindi yan admissible, Diyos ko Lord. Narinig mo lang na sinabi ni Bangag na, itigil nyo yan, hindi ako kasali dyan. Maniniwala ka na agad, mambubudol nga yan Ano ba to si Tiangco, mga kababayan? Presidente sa kanya. Martin, wala akong natatanggap dyan, ha? Hindi bebenta ang kwento mo. Ikwento mo yan sa pagong. Siliwanagin ko. Sige. So, tigilan nyo yung corruption sa house. Pati yung mga reporter, mga kababayan, tumaas ang kilay. Hindi bibenta, mga kababayan, talaga. Sinabi ko na kay Speaker, yung 20% na hinihingi ni Saldi. Though ako, ang personal experience ko is yung kwento ko na dati, nung gusto ko ng additional projects for my district, lumapit ako sa isang congressman na malapit kay Speaker. Malay natin, ikaw din.
Lahat daw sila mga kababayan eh. Di pati siya. Na pag yun yung nilapitan ko, hindi hihingan ni Saldi ng 20%. Okay? Kasi sinabi ko na gusto ko magdagdag ng 200 million na proyekto doon sa distrito ko. Okay? So bumalik sa akin yung nilapitan ko, pinakiusapan ko, nakausapin si Saldi, ang sabi sa... Grabe no, si Saldi lang talaga mga kababayan. Sa tingin nyo, kaya yan ni Saldi manobra mga kababayan? Nang walang backer? Isang pitik lang ni speaker mga kababayan. Pwede niya niyang alisin si Saldi ko. At si Bangag din, isang pitik lang niya. Pwede niya niyang alisin si Romualdez. Pati na si Zaldico, kasabay. Bakit ganun lang kalakas ang loob dito si Zaldico mga kababayan na manghut-hut? Gayon pa man. Alam na pala ni BBM yan. Kung kanya itong hinahayaan, kasali na rin siya. Since common sense lang, oy. Since kamag-anak, presyong kamag-anak, 10% na lang 10% pa, oh? yung hihingin. Sabi ko naman nun, hindi ko kayang sabihin yan sa district engineer ko, wag na lang, okay? So, nung kausap ko that happened in 2023. So, nung kausap ko 2023 pa lang mga kababayan ha, mayroon na palang ganyan. Alam na rin ni Bangag yan. Alam na rin ni Tambaluslos. So, hindi talaga, alam naman natin lahat, sila talaga ang may kasalanan dyan mga kababayan. Sila ang nasa likod. Si Speaker Martin noon, at tinatanong niya ako tungkol dun sa bentahan, sinabi ko yung personal experience ko. Sabi ko, kahit ako nga, ganun ang ginawa sa akin eh. So, totoo yan. Isa lang maliwanag dito, Tiangco. Kahit hindi mo pa, i-whitewash mo pa si Bangag. Maliwanag na alam nila. Kung utak lang ang mga kababayan. Kung may mga utak lang ang mga akala siguro ni Tiangco ito mga kababayan, walang utak itong mga nakikinig sa kanya ngayon. Na tatanggapin lang natin mga kababayan ang kanyang kung anong ipasubo niya sa atin na sinasabi. Na, wala kinalaman dito sa BBM dahil sinabi niya na itigil niyo yan. Akala siguro niya mga kababayan, hindi natin naiintindihan yung mga pinagsasabi niya. Nandyan pa lang sa senaryong nilatag mo, klarong-klaro, nakasabwat yung iyong Pangulo. So, Congressman, ang sinasabi mo, in so many words, Congressman. na to sa budgeting, the buck stops with the speaker, ha? Hindi siya umaakyat sa president. Sa speaker lang daw mga kababayan, Diyos ko Lord. Yan ang purpose ni Tiangco mga kababayan. I-stop niya dyan. Dati parang nabilib pa tayo dito mga kababayan dahil ang lakas ng loob. Talagang mga kababayan, nakibaka. Wag matakot. Andin ngayon mga kababayan, biglang, wala ka na, Tiangco. Wala ka na. Yes, I was very disappointed at the speaker's reply to me. Kasi nung sinabi ko sa kanya, sabi ko sa kanya, pati nga ako hiningan ng 10%. Hindi wow! Kasi hindi ko kaya sabihin doon sa district engineer. Wow! Diba? Natural na pati si reaction speaker. dapat. Kung Dapat hindi sana, dapat sabihin, patawag Diyos si Saldi. Diyos ko Lord. 2023 ha? Inamin niya, nag-umpisa 2023 pa lang daw mga kababayan. Pati daw si Tambaluslos, kinutungan, Diyos ko Lord. Kung ikaw ang amo mga kababayan, kukutungan ka, hindi mo sisibakin. Para nang bossing na si Zaldico. Ay nako, ang kabangagan talaga mga kababayan. Grabing kabangagan na to. Ano ba pinagagagawa niya? Diba? Dapat ganon, diba? Instead, ang sinabi niya sa akin, kayo na nandun ka. Sagutin mo nga yan, Tiangco. Bakit nandun ka? Anong agenda mo doon? Diba tinatanong natin, bakit nandun ka nung sinasabi na nandun ka? Hindi sinagot mga kababayan. Baka bumangag ka doon ha? Baka bumangag ka doon. Wait, sorry. Tapusin lang niya yung reply ni speaker sa kanya. 2 beses na yun, tinanong, ayaw niya sagutin. Go ahead, Kong. Ano yung kalokohan na ginagawa niya? Ang sabi niya sa akin, dapat dumiretso ka na lang sa akin. Ha? Ibig sabihin, alam mo, pero kung dumiretso ako sa'yo, hindi mo napapasingil. Ang sagot ko sa kanya noon is, alam mo, speaker, kung yan yung patakaran, yan yung patakaran. Hindi naman ako lalapit sa'yo para ma-exempt doon sa patakaran. Ngayon, since hindi ko kaya, di ba? Patakaran daw mga kababayan ang mangurakot. Grabe na talaga, Grabe, mga buhaya. Tapos nagagalit sila mga kababayan na sabihang mga buhaya. Napatakaran na pala nila mga kababayan ang mangurakot. Mayag. Yun lang sinagot ko sa kanya. So, ang sabi niya, dapat dumiretso ka na lang sa akin to ask for the 200 million in extra for your district. Yes. As if naman, Sa tingin mo, Tiangco, maa-absuelto mo dyan si BBM sa mga pinagsasabi mo ngayon? Hindi.
pinatunayan mo lang na ang ginawa ni BBM mga kababayan, hinayaan niya. In case lang na talaga mga kababayan, in case talaga na walang alam si BBM. Pero imposible. Para sa atin mga kababayan, alam nating mayroong kinalaman yan si BBM. Pero kung base lang dito sa testimonya ni Tiangco mga kababayan, in case totoo. So, ibig sabihin mga kababayan, alam na niya 2023 pa lang, 2024. And then, hinayaan lang niya. At saka, naging patakaran na daw sa Kongreso mga kababayan na 20%. Diyos ko Lord. So, anong ibig sabihin yan? Weak leader. At saka, sa ngalan na ikaw ang presidente, ano na yan mga kababayan? Draft na yan. Dahil, alam mo Siya yung commander Diba? doon, ha? Siya yung commander. Hindi, Ngayon, ibig sabihin, di ba dapat, kung hindi niya alam yon, di dapat pinagalitan niya si Saldi, di ba? Bakit ka nagbebenta ng project? Bakit hindi pinagalitan? Tapos si BBM, bakit hinayaan niya? Wala ba siyang confidential fund? Wala ba siyang intelligence fund? Nonsense mga kababayan, itong mga palusot ditong si Tiangco. Oo. Nagtatanungan bakit tayo, hindi ganun Congressman, kung bakit nung pinagalitan si Speaker ni Presidente, nandun ka. At bakit nandun ka? Natatandaan namin, meron ng mga rumors no, na merong mga rumors na baka matanggal si Speaker. At isa ka sa mga binabanggit actually na posible na pumalit. At that time, sinasound out ka na ba? Dahil dyan sa controversy na yan? Bakit ka nandun? No, there was never a sounding off. He was the one who told me. Sino? Sunday yan, di ba? Yes. So that Sunday hanggang Monday magkausap kami. I remember Tuesday I had to go to Singapore on Tuesday. Okay. Yes. Tapos si Presidente left for Dubai. Natandaan niyo when he left for Dubai? Yes. Oo. Okay. Okay. Yung mabilis lang yun overnight lang yata yun, di ba? Dubai, anong ginawa sa Dubai? Okay. Hindi mo pa rin sinasagot bakit ka nandun? Kayo Speaker lang? called me. Speaker Martin called me. He told me, ano ba naman to si Presidente? Hanggang nasa Dubai, pinapagalitan pa rin ako. Ano ba to? Sabi niya, nasa Dubai, pinapagalitan ako. The next day, he called me up again. Dumating na dito. Walang tigil kahit nasa Dubai, ako pa rin yung pinapagalitan. Wow. So, si BBM na ang ngayon mga kababayan, parang naging konsensya. Ako ang iyong konsensya. Papagalitan kita sa iyong masamang ginagawa. Lokohin yung ulol nyo. Kaya nga, gusto mo siyang tanggalin at that point. He told me. At that point. Martin was the one who told me. Then the president texted him daw na change of leadership. He was the one who told me, Martin. Si Martin ang nag-imbita sa iyo doon. Hindi mo pa tinanong bakit andun ka. Si Martin ang nag-imbita sa iyo doon para ma-witness mo ang panggigisa ni Bangag sa kanya. Hindi papalit, ikaw nga. Mag-change of Hindi, leadership. walang ikaw ang sinabi. gusto. Walang sinabi kung sino yung ipapalit. Parang sinabi lang niya sa akin, the president texted him daw na there must be a change of leadership. Yun yung sinabi ni Martin sa akin. Ano daw ang reaction ni Ang gulo mo, Tiangco. Martin nung sinabi sa kanya yun? Gulo mo. No, he was the one who told me. Martin was the one who told me. Bakit andun ka? Nauna ka. Tinawagan pa nga sa sa Tacloban pa si Martin. Martin told me that the president texted him that. Parang ang sinasabi niya sa akin, ano ba naman to? Nasa Dubai na, pinapagalitan pa rin ako. Bakit napunta sa Dubai? Di ba andun pa ka pa sa Malacanang? Tapos, tinext pa ako ng change of leadership. Sabi ko, Speaker, we have to clean the house. That's what we have to do. Ang gulo mo. Toby, that's a pretty serious allegation, and I'll just repeat that. Sabi mo, ang dami nating na dito mga kababayan na harvest na information galing kay Tiangco ha. Sa halip na nakabuti kay Bangag ba kababayan, lalo pang napasama si Ngagba. Tapos baka one of these days kapag nagkaanohan na mga kababayan, ito pang kanyang mga kababayan rason, hindi ka panipaniwala na ang bait daw ni BBM mga kababayan, parang hindi makabasag pinggan. Martin Romualdez was the one who told you that President Marcos texted him, Kung ako sa iyo Tiangco, dumistansya ka na. Abandon ship na. Masasama ka diyang mabangag. Masasama ka talaga, Tiangco. Sure.
na Wanted it's him time for a replaced. change of leadership in the House. Is that accurate? Naputol. Tingin ko lang, just so we're 100% clear that because that's a pretty serious allegation, sabi niyo po, Speaker Martin was the one who told you that President Marcos texted him to say that it was time for a change of leadership in the House. Is that correct? Eksaktong pagkasabi niya sa akin, ano ba to? Nasa Dubai na, pinapagalitan pa rin ako. Tapos sinabihan pa ako ng change of leadership. So accurate nga, siya nga yung nagsabi sa'yo and the Yun. President texted him. Pero hindi niyo po nakita yung text. Oo. Wala. Nag-iisip pa mga kababayan. Hindi, nasa Singapore ako. Nasa telepono lang kami nag-uusap. Paano ko makikita yung text? Binitag ka lang. Grabe no, ganyan kayo ka-close. Doon na tayo mga kababayan, mayroong role ito si Tiangco dyan. Hindi naman siguro inibita siya dyan sa circle niya mga kababayan, wala siyang role. Ano lang siya, para lang isang wag naman, oo nga, ganyan lang. Okay. Parang meron lang mga kababayan. Ano ko makikita yung text? And then, Okay. Pero, November to, ha? November. ganito. Iba din yung, ang gulo mo, iba yun yung nasa ka, Malacanang. November, Okay. yeah, November 24 was a Sunday. November 25, Monday, magkausap kami ni Speaker. November 26, pumunta akong Singapore, si Presidente pumuntang Dubai. So, Tuesday and Wednesday, magkausap kami ni Martin. Yan ang problema siya about that, yung change of leadership. Okay. November pa yan ha? O, kailan pa pinalitan si Martin Romualdez mga kababayan? Di ba umabot pa siya ng SONA? Lately lang siya pinalitan? Okay. The next Sunday, so kung 24 yon, the next Sunday was December 1, tama ba ako? Malay Yes, ba it namin? should be. Malay namin. Okay. December 1. December 1, So, correct. nung Wag na nga specific the date. Tiangco. Basta November, ganyan. December 1. December, I had a meeting with the President Sunday morning. So, sinabi ko sa kanya, di ba kasi ako yung campaign manager ng Alyansa noon, di ba? Yes. Oo nga. Sabi ko, Mr. President, Yan na siguro ang tamang sinabi mo, Tiangco. Manager ka na ayan sa Bagoong. to him December 1, Sunday morning. Ang gulo-gulo. Sabi ko, kasi ang nangyari noon, when I went to Singapore, pagbalik ko, ako na yung pinagdududahan ni Martin. Oo. Na ipapalit. Pwesto Ako na yung naggusto yung pwesto niya. So December 1, Sunday, pumunta ako kay Presidente. Sabi ko, Mr. President, mas mabuti palitan mo na lang ako as campaign manager. Kasi baka iniisip ni Martin, ako yung sumbong ng sumbong sa'yo. Sumbong na sumbong kay Bongbong. Kung nagkakasundo ni Martin, maapektuhan yung mga kandidato mo. Kamakailan lang sinabi ni Martin sa'yo na napagalitan siya ni Bangag, and then parang ang sabi pa na parang andun ka lagi, alam mo ang mga ginagawa nila. Tapos ngayon, kalaban pala ang tingin sa'yo ni Martin. Kung Toby, in the end, did you find out sino nga ba yung nagbulong kay President Marcos? That there were such things going on in the House? Okay, ganito. Sinabi ko sa kanya, di ba? Sabi ko, kasi naman, sabi niya, bakit? Malamang siya lang din mga kababayan na nagbulong. So, pagdududahan niya, lahat naman ng tao, alam na yung kalokohan nyo dyan sa House. So maliban lang kay BBM siguro, hindi alam. Alam lahat ng tao ibig sabihin lahat mga kababayan, pati si BBM. So anong ginawa ni Bangag? Hinayaan lang niya mga kababayan? Sabi ko, sir, wala akong ginagawang kalokohan. Siyempre, ang naging natural na sagot ko, kasi sabi niya, lahat ng tao, alam na yung mga kalokohan nyo dyan sa House. Sabi ko, sir, wala po akong ginagawang kalokohan. Sabi niya, I'm in the House. Yun ang sabi niya, I'm in the House. So you're saying there are a lot of reports getting to the President about the anomalies in the budget? Hindi lang isang tao. Yes. Ano ba? Grabe mga bangag na to mga kababayan, no? Hindi ko yung sumbongero. Madami nung nagsasabi. Hindi ko ugali yan. Okay. Malamag siya. Ay nako. Okay. Lalong ginugulo ang usapan mga kababayan nito, no? Okay. Kung Toby, we're running out of time, but again, Ay, I just wag want muna putulin. to be crystal clear about one thing. What exactly in this two scenarios that you told us about, yung November 4 and then the days after that, what exactly are you accusing former Speaker Romualdez of? Is it
No, incompetence I'm saying, kasi I'm all of saying, the... I'm just replying to your question kung bakit sinasabi ko na walang yung sa pera na sinasabi ni Saldi na dinideliver. Wala alam, ang gusto lang niya mga kababayan, walang alam si Bangag. And then, sa dami ng kanyang mga minorities mga kababayan, parang nakapahamak patuloy. Basta kapahamak patuloy kang Agba mga kababayan kaysa ma-whitewash niya. Kay Presidente kung bakit sinasabi ko na wala. Kasi nga, pinagalitan siya noon. Hindi. Ang tanong ko, sir, at tigas ng ulo, no? Hindi nakakaintindi, no, reporter, no? is, ano ba talaga ang... Ano ang role mo? Ito na lang. Ano ang role mo? Bakit andyan ka palagi sa kanila habang nag-uusap ng ganito kaselan na mga kababayan, na mga topic? Ano ka ba? Ano ka ba ni Ngagba? Friend? Best friend? Friends with benefits? What are you accusing him of? Is it incompetence because he was speaker at that time and yet all of these things were happening under him? Or are you saying he actually had a direct hand sa corruption with the budget anomalies? What I'm saying is, di ba? Ibig sabihin, he cannot deny na alam niya yung 20% kasi sinabi ko sa kanya eh. And likewise to Marcos, mga kababayan, he cannot deny na mayroon niyang sinasabi mong 20%. Alam nga ng lahat, alam mo nga, paano pa ang Pangulo na mayroong confidential fund? Di ba? So he was... Ibig sabihin, hindi kasama si President Marcos doon sa kalokohan. So maniwala ka dyan, reporter. Anti-Marcos ka dati eh. Ito ang laging sila idlangaw mga kababayan. Ito ang laging nagsasabi ng mga diktador ng ganyan. Ngayon mga kababayan, hindi kasali si Marcos. Hindi siya kasama doon. Grabe. Absuelto na this. And what you're saying is si Speaker Romualdez was in on it. Bakit hindi niya pinagalitan si Saldi? Simpleng-simple, di ba? Tsaka di ba... Likewise, pareho ng rason mo ngayon. Bakit hindi pinagalitan ni Ngagba si Saldi? Ni Tambaloslos si Saldi. Eto rin, bakit hindi, ipalagay na natin, pinagalitan, bakit hindi kinasuhan ni Bangag mga kababayan, etong si Tambaloslos at saka si Zaldico? Bakit hinayaan pa niya na mga kababayan, magsaswela ng budget sa 2025? The same logic applies to sa sinasabi mo, Tiangco. The previous interviews, I've been saying na nagdududa na ako na merong may ayaw na pauwiin si Saldi. O di lumabas ngayon na totoo yung sinasabi ko na meron talagang may ayaw pauwiin si Saldi, di ba? Ang tingin ng tao si Marcos at si Romualdez ang ayaw pauwiin siya. Dahil kung mga kababayan, gusto talaga pauwiin ni BBM si Zaldico, matagal nang, isang pitik lang ni ngag-ngag. Kansila ang pasaporte ni Zaldico. Tsuk! Wala na. Cancel ang passport mga kababayan. Tapos activate the Interpol. Wala na. Kaya ba yan ni Romualdez? Hindi. Si BBM, common sense will tell you, Tiangco, ang may dyan, kakayanan na gumawa niyan. Ginawa ba niya? Hindi. So, sino ngayon ang ayaw umuwi si Zaldico? Pero ang allegation ni Zaldico is... Ito no, mga kababayan, ito si Tiangco, no? Hindi magaling ito na sinungaling mga kababayan. Yung kwento mga kababayan, sablay. Sablay ang kwento mo, Tsaka ang reasoning mo, Tiangco. Hindi bebenta. Mas magaling pa siguro si Thinking Pinoy nito mga kababayan. That, dapat uuwi na siya after SONA, but tinawagan siya ni Congressman Romualdez under the instruction of President Marcos to say, stay out of the country, we will protect you. We will protect you. Sabi, Mama Pochacho. Even when I'm in Congress, even sa mga meeting, palaging sinasabi niya, utos ng presidente, alam ng boss. Yan ang laging sabi niya. Minsan kasi nagtatalo kami ni Speaker. Sinasabi ko, hindi yan tamang gawin. Wow! I mean, I don't remember the exact instances na minsan nag-uusap kami. Ang bait. He will always tell me, hindi ko naman gagawin to kung walang utos ng boss eh. That even to me, he tells me that. So, sinasabi pati ang reporter mga kababayan hindi bumili sa sa kwento mong kutsero. Kwento mo nga sa pagong yan, Tiangco. hindi totoo. No, because I've seen instances where he would do things na hindi naman utos ni presidente. For example, ito very clear example, no? Ang dami mo ng example, bawat example mga kababayan nahuhuli.
Siguraduhin mo lang hindi ka matotrouble dyan. Bahala kayo. Sama-sama kayo Hindi babangan. naman maniwala yung tao. Wala na nga eh. Ngayon pa lang, baliko ka na. Nung okay pa si Presidente at si VP Sara, nung okay pa sila, he would always tell us, me and Martin. He would always tell me and Martin at that time. He would tell me, si Sara, okay ba? Pakisamahan natin si Sara. Hindi naman, kasi noon time na yon, medyo pinipitik-pitik na siya ni Digong. He would always tell us na, okay ba si Sara? Bukang may makukuha tayo dito At ating himayin mga kababayan dito. May makukuha tayong juicy na mga impormasyon dito eh. Make sure she's okay because hindi naman sila nagkakasundo ng tatay niya. Pabayaan mo yung tatay niya, banatan tayo, pero si Sara, make sure she's okay. Wow! Make sure she's okay pa! Tapos si Admiral mga kababayan, election pa lang daw ha. Masama na ang tingin kay Sara mga kababayan. Unang-una insecure sa beauty. Dahil malamang swagit na si Admiral mga kababayan na-insecure sa beauty ni Sara. Care of her. Yan yung utos sa amin. Pero anong ginagawa ni Martin nun? Iniinis niya, di ba? Hanggang later on, nainis na nga si Sara, nagalit. Pero yun yung utos lagi sa amin. Ano pa? Sige, spill it up. So I've seen times Spill it out pala. when he would not follow. But when I asked him, pag hindi kami nagkakasundo sa mga dapat gawin, kasi ako medyo kontrabida, di ba? Pag ayaw ko, I speak out. Oo nga, para kasi Paquito Diaz. Pag nagmi-meeting kami, he would always say, For those who don't know, you are of course a relative. You're a cousin-in-law. Your wife is married to a cousin of Congressman Martin Romualdez. So you Cousin-in-law, hindi ka dugo mga kababayan. In-law pa rin. are doing this at great personal risk is what I want to point out, Kong Toby. Are you prepared for the consequences? Dati na sila nag-aaway niyan. ang matanda mga kababayan. Dati na sila nag-aaway niyan. Naputo. Nag-aaway sa dalawang yan. Or at that very moment. Wala na, maputol na siya. But so I'm not sure that everyone is aware of that. But I guess one of the reasons he's in the inner circle is because cousin-in-law nga siya, relative siya. Pero ang alam ko, hindi na kasi sila masyado nag-uusap ni Congressman Romualdez. He's putting a distance between the President and Martin. Itong matandang ito, dilaw na dilaw yan mga kababayan. Anti-Marcos yan dati Pero nung naging BBM na, si BBM na, biglang lumambot sila mga kababayan. Wala na, naputol na si Tiongco. Lumayas na. Eto mga kababayan. Walang nahita ang media mga kababayan sa halip na linisin ni Tiongco ang pangalan ni Bangag mga kababayan. Ang nag-i-sprout, duda mga kababayan. Pati itong naiwang luhaan mga kababayan ang mga reporter. Naiwang nakanganga na mga kababayan hindi alam kung ano ba yun? Ano ba itong interview ito? Parang walang kinahinatnan. Lalo lang nakagulo mga kababayan at cause ng confusion. Hindi na sila binalik. Nilayasan na sila ni Tiongco. Paano masasabi niyo dito mga kababayan? Post your comments below.